Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang maraming Kristiyano ang nakalilimot na ang Diyos ang kanilang Ama. Unang pagbasa. Pagbasa hango sa banal na kasulatan na mula sa aklat ni Propeta Isaias, ika-44 na kabanata, mula ika-21 talata hanggang ika-28 talata. Sinabi ng Panginoon, Israel, tandaan mo ito. Tandaan mo na ikaw ay aking lingkod. Nilikha ko kayo para maging lingkod ko at hindi ko kayo kalilimutan. Inalis ko ang inyong mga kasalanan na parang ulap. Bumalik ka sa akin. Ako ang nagligtas sa iyo. Sumigaw sa kagalakan kayong mga langit. Sumigaw mga malalalim na lugar ng lupa. Sumigaw sa kagalakan mga bundok at bawat puno sa kagubatan. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanyang bayang Israel. Ako ang Panginoon, ang inyong tagapagligtas. Ako ang lumikha sa inyo. Ako ang Panginoon, ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lang ang nagpalapad ng langit. Noong ginawa ko ang mundo, walang tumulong sa akin. Ginagawa kong hangal ang mga manghuhula at binigo ang mga hula ng mga astrologo. Ang mga salita ng marurunong ay aking pinabulaanan at ipinakikita na ang kanilang karunungan ay kamangmangan. Ngunit kapag ang aking lingkod ay gumawa ng isang hula, kapag nagpadala ako ng isang mensahero upang ihayag ang aking mga plano, ginagawa ko ang mga plano at hula na iyon na magkatotoo. Sinasabi ko sa Jerusalem na muling maninirahan doon ang mga tao at ang mga lungsod ng Huda ay muling itatayo. Ang mga lungsod na iyon ay babangon mula sa mga guho. Sa isang salita ng utos ay tinutuyo ko ang karagatan. Sinabi ko kay Siro, ikaw ang mamumuno para sa akin. Gagawin mo ang gusto kong gawin mo. Iuutos mo na muling itayo ang Jerusalem at mailagay ang mga pundasyon ng templo. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, ika-21 kabanata, mula ika-12 talata hanggang ika-19 na talata. Sinabi sa kanila ni Jesus, halik kayo at kumain. Walang sino man sa mga alagad ang nangahas na tanungin siya, sino ka? Dahil alam nilang ang Panginoon iyon. Kaya't si Jesus ay lumapit, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang ginawa niya sa isda. Ito ang pangatlong beses na nagpakita si Jesus sa mga disipulo pagkatapos na siya ay muling mabuhay mula sa kamatayan. Pagkatapos nilang kumain, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit kaysa sa iba? Opo, Panginoon, sagot niya. Alam mo na mahal kita.
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Sa ikalawang pagkakataon ay sinabi sa kanya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" "Opo, Panginoon," sagot niya. "Alam mo na mahal kita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Sa ikatlong pagkakataon ay sinabi ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro dahil tinanong siya ni Jesus sa ikatlong pagkakataon, "Mahal mo ba ako?" At kaya sinabi niya sa kanya, "Panginoon, alam mo ang lahat. Alam mong mahal kita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Noong bata pa kayo, naghahanda na kayo at pumupunta kayo kahit saan ninyo gusto. Ngunit kapag matanda na kayo, iuunat ninyo ang inyong mga kamay at may ibang magtatali sa inyo at dadalhin kayo sa ayaw ninyong puntahan. Sa pagsasabi nito, pinahihiwatig ni Jesus ang paraan kung saan si Pedro ay mamamatay at magdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sundan mo ako." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace. Bago ako tuluyang magtapos, hayaan po muna ninyong i-share ko sa inyo ang aking pagninilay na pinamagatan kong pagkalimot. Ito ay may kaugnayan sa mabuting balita na aking binasa sa aklat ng Propeta Isaias sa araw na ito. Si Mang Jose ay isang boiler operator sa isang rattan company. 22 kilometro ang layo sa kanyang tahanan. Ang tarangkahan ng bahay niya ay halos katapat lamang ng babaan at sakayan ng bus. Araw-araw ay sumasakay siya ng bus papasok at pauwi ng bahay. Ngunit isang araw sa pag-uwi ni Mang Jose, siya ay bumaba ng bus humigit kumulang na kalahating kilometro ang layo sa dati niyang binababaan. Pagkababa ni Mang Jose, naglakad siya palayo sa direksyon kung saan naroon ang bahay niya. Habang lumalakad ay palingalinga siya na tila may hinahanap. Isang kapitbahay ni Mang Jose na nasa lugar ding iyon ang nakapansin sa kanya na parang balisa siya at may hinahanap. Kaya nilapitan siya nito at binati. "Gandang hapon ho, Ka Jose. Saan ho ba ang lakad natin?" Tumugon si Mang Jose, "Pauwi na. Pero di ko maalala kung saan ang bahay ko. Pati nga kung saan ako nanggaling, hindi ko na rin matandaan." Tumugon ang kasalubong ni Jose, "Kung pauwi na po kayo, ay sa lungat na direksyon ang tinatahak ninyo. Doon po ang bahay ninyo. Ihahatid ko na lang po kayo, Ka Jose." "Salamat, pasensya na sa abala," sagot ni Mang Jose. "Okay lang po, magkapitbahay naman po tayo," sabi ng nakasalubong ni Mang Jose. Pagdating sa lugar nila, natanaw si Mang Jose ng asawa na naghihintay sa kanya na alalang-alala. Sinabi ng kapitbahay nila na naghatid kay Mang Jose ang mga pangyayari.
Kinabukasan, hindi pinapasok ng asawa si Mang Jose. Sinamahan ng asawa si Mang Jose sa doktor para magpatingin. At sa pagsusuri ng doktor, lumalabas na si Mang Jose ay may amnestic syndrome. Sa simpleng salita, amnesia. Ang sitwasyong ito ay may espiritual na pagkakatulad sa Isaiah 44. Una, ang bayan ng Diyos na Israel ay maliwanag na nakalimutan kung sino sila at kung kanino sila naglilingkod. Basahin natin ang sinabi ng Panginoon sa aklat ni Isaiah Kapitulo 44, versikulo 21. Sinabi ng Panginoon, Israel, tandaan mo ito. Tandaan mo na ikaw ay aking lingkod. Nilikha ko kayo para maging lingkod ko at hindi ko kayo kalilimutan. Ikalawa, saan sila nanggaling? Sa Isaiah Kapitulo 44, versikulo 24, sinabi ng Panginoon, Ako ang Panginoon, ang inyong tagapagligtas. Ako ang lumikha sa inyo. Ako ang Panginoon, ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lang ang nagpalapad ng langit. Noong ginawa ko ang mundo, walang tumulong sa akin. At panghuli, kung gaano kalaki ang ginawa ng Panginoon para sa kanila. Basahin natin ang Isaiah Kapitulo 44, versikulo 22. Sinabi ng Panginoon, Inalis ko ang inyong mga kasalanan na parang ulap. Bumalik kayo sa akin. Ako ang nagligtas sa inyo. Kailangan nilang palalahanan na kamangmangan ang umasa sa anumang ginawa ng mga kamay ng tao. Basahin natin ang Isaiah Kapitulo 44, mga talata 9 hanggang 11. Ang lahat ng gumagawa ng mga Diyos-Diyosan ay walang halaga, at ang mga Diyos na pinahahalagahan nila ng labis ay walang silbi. Ang mga sumasamba sa mga Diyos na ito ay bulag at mangmang, at sila ay mapapahiya. Walang pakinabang na gumawa ng metal na imahen upang sambahin bilang isang Diyos. Lahat ng sumasamba dito ay mapapahiya. Ang mga taong gumagawa ng mga idolo ay mga tao at wala nang iba pa. Hayaan silang lumapit at humarap sa paglilitis. Sila ay matatakot at magdaranas ng kahihiyan. Ang Panginoon lamang ang may kakayahang kontrolin ang takbo ng mga kaganapan ng tao. Basahin natin ang Isaiah Kapitulo 44, versikulo 25 at 26. Sinabi ng Panginoon, Ginagawa kong hangal ang mga manghuhula at binigo ang mga hula ng mga astrologo. Ang mga salita ng marurunong ay aking pinabulaanan at ipinakikita na ang kanilang karunungan ay kamangmangan. Ngunit kapag ang aking lingkod ay gumawa ng isang hula, kapag nagpadala ako ng isang mensahero upang ipahayag ang aking mga plano, ginagawa ko ang mga plano at hula na iyon na magkatotoo. Sinasabi ko sa Jerusalem na muling maninirahan doon ang mga tao, at ang mga lungsod ng Huda ay muling itatayo. Ang mga lungsod na iyon ay babangon mula sa mga guho.
Sa pagninilay ko ay nabuo ang mga katanungang ito sa aking sarili at marahil sa ating lahat na rin. Ano pa ba ang mas masahol pa sa atin ngayon kaysa sa pagkalimot na tayo ay kay Kristo, na binilin niya tayo ng kanyang sariling dugo, na alam niya kung paano tayo dapat mamuhay, at na siya ang may kontrol sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Siguro ay dapat nating suriin ang ating mga sarili. Marahil tayo, tulad ng sinaunang Israel, ay nagkaroon ng pagkalimot ng memorya. Kung magkagayon, talikuran natin ang ating kasalanan, bumalik tayo sa Panginoon, at alalahanin kung sino tayo at kung bakit tayo naririto. Ang espiritual na amnesia ay isang mapanganib na kondisyon, ngunit maaari itong baliktarin. Baka makalimutan ko ang Getsemani. Baka makalimutan ko ang iyong paghihirap. Baka makalimutan ko ang pag-ibig mo sa akin. Akayin mo ako sa Kalbaryo. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.